Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Lumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Kahapon no, mga kaibigan, medyo bitin lang ho yung ating pakikipag-usap mga kaibigan sa tanggapan ho ni Senador Dica Gordon. At kanina nga ho bumiyahe yung mama mula ho dyan sa Catanduanes sa province. At siguro inaalam pa rin ho yung problema o kalagayan na dyan ho sa Bicol province. At kanina sinusubukan ho namin makausap mga kaibigan si Senador Joel Villanueva. Dahil ang plano ho ng mama, kumbaga gawin hong puspusan yung sinasabing paniningil ng Bureau of Internal Revenue, BIR mga kaibigan. Dahil nasa 50 bilyong utang. Sa madaling salita, napakalaki ng utang ho ng Pogo. At ito ho yung planong habulin, di ba? At napakalaking tulong kung yan ho'y makakapagbayad ho ng buwis sa mga kaibigan, itong Philippine Offshore Gaming Operator sa itong Pogo. Dalang panawagan mga kaibigan ni Senador Joel Villanueva, kasunod ho dun sa ulat na sinasabing paubos na raw ho ang calamity fund ng ating pamahalaan para ho dun sa kasalukuyang taon. Talagang mauubos ho talaga dahil abay mantakin mo naman ho kain doon, nagkasunod-sunod. Itong bagyo o kalamidad, kumbaga hindi pa ho tayo natatapos dito ho sa COVID-19 mga kaibigan. At napakarami na rin ho naming nakausap po ng mga LGU, mayor, gobernador. Talagang iniinda na ho nila dahil kakulangan, kumbaga kapos na ay yung pondo ng LGU. Kaya ang hinaing ho nila, kumbaga tulong ho dun sa national, kaya maaari naman daw hong mapagkunan ho ng pondo ng ating pamahalaan mga kaibigan, itong multibilyong pisong utang ng Pogo mga kaibigan para magamit to, kumbaga pagbigay ng ayuda, di ba, dun sa mga sinalantaho ng bagyong Quinta. At saka ho na Rolly mga kaibigan, dahil nararapat lamang na masingil. Di ba kahapon nga ho sabi nga ho ni Dick Gordon, yung ibinayad ho ng PhilHealth, kumbagay kalahati. At base ho dun sa press release ho mga kaibigan, may panibago na naman hong utang, di ba? Nasa mahigit hong 136 million ay yung pagkakautang ho ng PhilHealth sa Philippine Red Cross ho mga kaibigan, dahil sinasabing masasagad daw ho ang calamity fund ng national agency mga kaibigan at mga local government unit dahil dun ho sa pagtugon. Tama nga naman ho, di ba, kumbagay talagang ginamit dito ho sa coronavirus disease 2019, abay mantakay mo, humagupit ho dun sa bagyo at sunod-sunod. Naandyan ho yung Pipito, Quinta, naandyan pa ho yung etong super typhoon na Rolly mga kaibigan. At samantala, dati na hong napaulat ho mga kaibigan, diba't ang plano nga ho dyan, lilipat raw ho ng ibang bansa
ang karamihan hong Philippine Offshore Gaming Operator. Di ba? Ayon nga ho dun sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ho mga kaibigan. Mamaya may pag-uusapan ho tayo regarding ho dyan sa online zabong. Dyan ho sa PAGCOR ho mga kaibigan. At ang mga nagbabalak umalis mga kaibigan, abay particular yung mga bilyon, kumbaga yung mga bilyon ng nasabing pagkakautang, di ba? Malaking tulong ho yan kung talagang mahahabol ho yan at talagang dapat to tutukan ho ng mga ilang senador mga kaibigan. Total din naman ho, inumpisahan na ho yan ni Senador Joel Villanueva na habulin. Kumbaga gamitin na ang pangil ho ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at inabisuhan na raw mga kaibigan ng BIR ang POGO na magbayad muna, di ba, ng kanilang buwis mga kaibigan, kumbaga bago buksan yung kanilang operation. Tama naman ho dito, may punto de vista dito mga kaibigan si Joel Villanueva para bang kumbaga ho sa bagong chief PNP, ayusin mo muna bago ka mag-operate. Dito naman, bayaran mo yung utang mo sa gobyerno kung talagang gusto mong bumalik yung operation ho ng POGO mga kaibigan. Dahil karamihan ho kasi dyan, puro ho mga Chinese, di ba? At ang nagpapatakbo ho niyan, at kailangang sumunod muna, di ba? Doon sa mga requirements. At isa rito nga mga kaibigan, yung pagbayad doon ng buwis. Kumbaga, number 1 ho yan. Para pakinabangan ng gobyerno, maibigay hong tulong doon ho sa biktima ho ng bagyong Rolly mga kaibigan. Kumbaga, ano pa man hong kalamidad, calamity fund, gagawin hong tulong mga kaibigan. Pero ang sagot ho ng POGO, kumbaga, magsasara na lang daw ho sila. Di ba? At isa nga dun sa mga nagbabantang magsara mga kaibigan at lilipat na lang daw dyan ho sa India. Di ba? At yung mga grupo ho dyan na pinakamalaking junket operator sa mundo. Kasi nung umpisa ho to, nung umingay mga kaibigan tong usapin na to, kung pamilyar ho sa inyo, dyan ho sa Pampanga, di ba? Yung mga online casino ho dyan, na ibinulgar ho yan, ng ilang grupo dyan ho sa Bureau of Immigration. At dito pa ho na iskandalo kung pamilyar ho sa inyo. Di ba yung pangalan ho ni Vitaliano Aguirre? At ang sabi nga ho, kailangang bayaran. Di ba? Kumbaga makaraang sabihin naman ito na BIR na bayaran yung kanilang tax liabilities mga kaibigan bago ho sila mag-operate. At ayon ho sa BIR, hindi ho biro, at nasa bilyong piso ang tax liabilities ho niyan. Ang iba naman ho ginagawa ho niyan, halimbawa sa isang negosyo, kaysa magbayad ho kami ng ilang bilyon, sasarado ho yan. Bakit kamo? Ang palalabasin ho nila, mag-apply ho tayo ng bagong permit. Di ba? At iibain ho yung pangalan. Pero naka-umbrella dun pa rin ho sa ganung online gambling. Kung yun ho ang plano ho nilang gawin. Pero ang dapat ho dyan talaga, bantayan ho ng NBI, maging ang tanggapan ho ng BIR para naman ho pakinabangan ng taong bayan, kumbaga yung tax. Diba, ito nga yung sabi nga ho ni Congressman Eric Yap, diba, sabi nga niya, makikinabang naman ho dyan ang taong bayan. Kumbaga kailangang abisuhan ng BIR, ang Bureau of Immigration, diba, kumbaga bago sila magliparan ay itong mga tauhan nito at iba pa mga kaibigan dahil napakarami ho niyan. At kung iisa-isain ho natin mga kaibigan, kumbaga bilyon ang utang ng POGO at malaki ang magagawa ho niyan, kumbaga pang-recover, di ba? Sa ekonomiya ho natin, dahil kung saan ho, di ba, ang plano nga ho ng palasyo ho ng Malacanang, kumbaga recover at mabilisan. Sa klase ho, dyan ho sa Bicol Province, parang napakatagal. Di ba nung nakaraan taon mga kaibigan, may isang POGO provider, nandyan ho sa Libis, Quezon City, may utang ho ng 21.62 billion, di ba? At ang hindi ho malaman kung nagbayad ba ho sa BIR at hindi rin ho malaman mga kaibigan kung yan ho pinasara ng mga taon ho ng BIR. Ang tanong ay nasa na ho yung mga tauhan dito? At napakarami ho niyan, dyan ho sa Pasay, sa Parañaque, sa Quezon City, kumbaga doon ho sila nag-ooperate at nangungupahan ho sila sa mga high-class condominium. Di ba't nung na-raid nga ho yan mga kaibigan nung NCRPO chief pa, si Gilora Ilyasar, kumbaga bumungad dyan ho sa Parañaque City,
yung mga Chinese operator ho ng Pogo. At kailangan suportahan ho dyan sa Senado ito hong si Villanueva at habulin at pagbayarin itong Pogo. Kung ganun hong kalaki yung babayaran ho niyan, baka sabihin naman ho nung kanilang advisor, kesa bayaran mo yan, di ba dun ho tayo sa ibang bansa mag-operate. Oras sa Pilipinas sa 3:16 ng hapon, ang oras at sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.